Apparently, hindi naman bago ito, no? Ang bago, yung lesser reduction, tama ba? Okay? So, Mhm. pero how big is this development? The fact na yung duda ng iba o yung matagal nang ina-anticipate ng iba na mapapangalanan bilang co-perpetrators itong si Senator Bongo, Bato de la Rosa, and 6 others. Yan na. Totoo nga. Well, it's big in the sense that, one, the timing. In the sense that it comes before the confirmation of charges hearing. Kung ako, sa totoo lang, parang the best time would have been during the hearing na kumbaga on record lahat. We have the earlier redacted version kung saan alam na merong 8. Nung una nga, di ba, ito yung hinuhulaan natin, sinusubukan natin Mm. hulaan. Yung isa, close enough. Yung ilan, police officer, ganyan. Pero wag na, kumbaga, matagal na nga. In fact, I think the defense has seen this and has stated that they have seen this for over a year. They've known about this. And so, parang sa kanila, there's nothing new. But for the rest of the world, this is something for the first time clarifies that there was a criminal enterprise. Kumbaga Mm. po, hindi lang ito si Duterte na solong nag-isip, solong nagpatupad, solong nag-direhe. Mukhang itong grupong ito na yung pinaka-mastermind at pinaka-quote-unquote responsable dito sa war on drugs di umano. At ang peculiar dito, so yung other side naman ay yung connection nilang lahat sa Davao. Mm. Kaya wag natin laging kakalimutan na yung war on drugs na tinutukoy dito, hindi lang yung nung presidente siya, 2016 to 2019 or until 2022 in real life, kundi yung doon sa Davao na nangyari. At na mapaisip ko, oo nga no, this was really the Davao model, the DDS model, transported on a national scale. Kaya magiging crucial yung count number 1. Kung Mm. Which mapapatunayan is? talaga na may DDS killings. So ito po yung mga pinatay. Ang nasaklaw lang sa ICC case ay yung 2011 hanggang 2016. Kasi doon lang tayo member or hindi pa kumbaga effective sa atin yung court during that time. Pero para sa mga taga Davao, 1990s pa yan, di ba? So Mm. crucial yon dahil ipapakita nun na nangyayari na halos pinerfect na yon doon sa Davao. Mm. Okay. O sige. Ito yung susunod na tanong, no? Now that they have been named as co-perpetrators, can we expect arrest warrants to be issued against them soon? It really depends on the prosecutor. Depende po 'yan sa strategy nila at ako kinakapa ko pa rin, kasi ang estratehiya na nung una kay Duterte, no announcements, no anything, huli na lang bigla. Itong pag-release ng pangalan nila, actually to some extent, allows us to believe or to think that there could be warrants issued against them. Kasi co-perpetrator, alangan namang hindi mo isasama yung mga kasapakat. Parang choosy naman masyado nun. Mm. Kaya, yung pag-disclose ng pangalan ng ganito kaaga, parang essentially sinasabi na natin na mukhang magkakawarrant na. Pero hindi. Ang warrant ay kailangan i-apply. So, isang dokumento yon. Kailangan i-approve, isa pang dokumento yon. Tapos, kailangan ipasa, i-transmit doon sa bansa kung saan matatagpuan yung tao na subject Mm. ng warrant. In fact, pwedeng hindi natin malaman kung may warrant ba, katulad nung kay Duterte, Mm. until a few days after siyang i-surrender sa court. Okay. Ganun Kasi, kung kumbaga, mm. either secret or mahuhuli or i-announce mo, baka hindi mo mahuli. Okay, kasi inisip ko rito, kung pinangalanan itong mga ito na co-perpetrators, what's the use of naming them as part of the so-called, tama ba? Common crime? Or ano yung term? Common plan. Ayun yung ano Common nila. plan, okay. Part sila ng common plan kung hindi naman sila papa-aresto. Kasi basically, ito yung True. mga malalaking pangalan, hindi ba? Oo nga, kaya napapaisip din ako na baka naman may warrant na na parating o kung ano man kasi hindi mo isasangkalan yung possibility of enforcement para lang makapag-announce ng ganito, especially as in 2 weeks
we will have the confirmation of charges where probably this will be read. Ang isang possibility lang talaga ay ni-require silang i-submit ito ng korte. Okay. Yun nga yung tatanong ko sana sa'yo, Attorney Chrissy. Was this optional to make these names public, yung lesser reduction? Or baka nga na-require sila? Yun, hindi obvious from any of the documents, and sometimes some of the orders or decisions of the court are not uploaded. Kaya parang kailangan mong i-track. Pero ito, iniisip ko ay pwedeng inutusan sila ng korte. Para na rin, kumbaga, para na rin, before the confirmation of charges hearing, mas mapanatag yung mga biktima or yung iba. In fact, peculiar din para sa akin na kung balikan natin yung lesser redacted version, may isang biktima na pinangalanan. Yun yung mas una ko pang tiningnan na parang, oh no, baka may nagpangalan. May isang insidente na tinukoy directly itong ICC. Kaya para ako, naku, anong ibig sabihin nito? Ano ba sila? Protected na ba itong pamilyang ito? Hindi ko nababanggitin, pero makikita naman ng mga tao na may isang, ano ba to? Ano bang baliktaran? Unredact? Hindi, yung pinangalanan na. Named. Okay. Ito, isa-isahin natin. No? Ito yung mga in-identify as co-perpetrators ni Rodrigo Duterte. So, Senator Bato de la Rosa, Vicente Danao, yung dating police chief ng Davao City, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, Senator Bongo, Dan Tigueran, Isidro La Peña, and of course, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Pwede ba, kunwari, is it too late for any one of them, let's say, they had a change of heart or of mind and then opted to testify against Rodrigo Duterte? Pwede pa ba yan? Yes, absolutely pwede. Except that, ang iniisip ng iba, nakikita ko, mag-state witness ka na lang. Hindi po ganun yung kalakaran sa ICC na parang i-trade off mo na, wag mo na ako kasuhan, pero magsasalita ako. Hindi sila ganon. Ang sa kanila, kung gusto mo magsalita, sige, magsalita ka. Pero matutuloy yung kaso laban sa iyo. Magkakaroon lang ng possible impact doon sa penalty mo. So kung pwedeng mabawasan ba? Mabawasan o ma-mitigate yung kasi nag-volunteer ka ng information, ganyan. Pero kumbaga, kung immunity ang hahanapin mo, wala pong maasahang ganon. Kaya pinag-iisipan ko yung bagong, hindi naman bago, pero yung parang strategy. Pareho tong sino ito nagsalita na? Si Bongo at saka si Vitaliano Aguirre. Kanina parang narinig ko na ang atake nila, kumbaga, na ano lang ako, Secretary of Justice lang ako, Special Assistant to the President lang ako, at wala akong nalaman dyan. Trabaho ko lang ay ganito, parang ganon. So, kung kaya nilang ilinaw yan dun sa korte, risk yun, risk yan. Kung kaya nilang ilinaw sa korte, well, in a specific manner, una, kailangan mo na sa prosecutor kasi wala pa silang kaso. Sa prosecutor, parang ililinaw, quote-unquote nila yung pangalan nila. Kumbaga, they will submit to the jurisdiction of the court. Tapos, kung sakaling magbago yung isip ng prosecutor, ay, oo nga, no? Totoo ba? Hindi ka naging, yung isang kinocontest si Bongo na baka material. Kaya ako pa din napaisip Chief of the Presidential Management Staff. Management ba? PMS. So, sabi niya hindi daw siya naging chief. That's something that could be factually confirmed, di ba? So, kung mali itong prosecutor, pupunta ako sa ICC, ilinaw nyo naman yan. At mag-volunteer na ako ng information habang, kung sakali, wala pang warrant o wala pang kaso na nabubukas laban sa akin. Yeah. Ito yung sinasabi kasi, no? Personal aid and special assistant from 1998 to 2016. Tapos Chief of the Presidential Management Staff from June 2016 to October 2018. Sa pagkakaalam ko, I may be wrong, but he was never the head of the PMS. Sa pagkakaalam ko.
But ang True, correct. capacity niya, actually, in terms of closeness, mas close pa siya sa Pangulo kaysa ron sa actual PMS chief. Di ba? Of course. At sabi nga, parang siya yung little president, yung executive Mm. secretary, parang iba yung role, essentially. I hope I'm not oversimplifying this, no? Pero doon sa mga hindi masyadong familiar sa proseso sa ICC, ano ba basically yung value pag yung prosecutor, pinangalanan sila na co-perpetrators? Does it necessarily mean na kasama na sila sa kaso? Paano yung pagpo-prosecute sa kanila Mm. kung sakasakali? Walk us through that. So, una, hindi po sila kabahagi ng kaso ni Duterte automatically. The case that is open right now is only against Rodrigo Duterte. Mm. At kahit pa mabanggit ang pangalan nila, hindi naman sila on trial dito sa kaso ni Duterte. The only time or formally they would have to be first, una, magkakaroon ng warrant of arrest application. Second, issuance of the warrant of arrest, meaning inapprove yung application. Then, enforcement of the warrant of arrest. Kung hindi ma-enforce yan at wanted ka forever, hindi ka sisipot sa korte, aba hindi magtutuloy yan into trial or a case. Ito nga kay Duterte, of course, pre-trial stage muna bago maging trial. Pero essentially, hanggang hindi masunod yung tamang proseso, wala. Ang pangalan mo nakalabas lang doon. May Mm. possibility lang din na you might be invited to give testimony. Ang ICC very inquisitorial ang kanyang system. Hindi siya yung tipong adversarial na, itago na natin si Bongo para hindi na siya makapagsalita or yung gano'n na Mm. kampi-kampihan. Yung Mm. ICC in fact, na parang nabanggit natin to, no? The prosecutor has the responsibility to divulge, to give to the other party, even exculpatory evidence. Yeah. Mm. Pag nakakuha siya ng ebidensya na pabor kay Duterte, ito, bibigay niya. Ipapasa So, niya. ipapasa niya. So, yung kay Bongo, for example, he cooperates with the defense. Sasabihin niya na, huy, ganito, ganyan, ito talaga yung nangyari. I would have to say that the defense also has to say or disclose that Bongo has given this kind of information to If them. they fail Hindi if they fail taguan. to do so, yung either party, let's say, fails to do that, what would happen to them? Well, one, there's ethical consideration. So, merong code of ethics itong mga abogado sa ICC. And then pangalawa, I have to check sa Rome Statute, pero may certain administrative remedies. Pero hindi naman yung makukulong ka na parang, may kasalanan ka. Pero mahigpit ang tagubilin dyan sa ICC. Tapos syempre, the judges will clearly frown upon that kasi as if may itinatago ka. Mm. Ito pala, no? So, 'di ba ang pinakamalaking isda rito, so to speak, is former President Rodrigo Duterte. Siya yung merong kaso, for lack of a better term, no? Diyan Hmm. sa ICC. Pero is it really that important to prosecute each and every one of these 8 named co-perpetrators? Or siguro at least 2-3 sa kanila? Or can the ICC afford not to actually prosecute any of them? It's their call. It's according to prosecutorial strategy. In fact, if you look at the Rome Statute, hindi mo mahahanap dun yung binabanggit natin na the ICC should only go after the most responsible or those who bear Mm. the greatest responsibility. Hindi yun doon. Ang nasa ICC, may jurisdiction sila over persons who commit this crime. So, that's anyone. Kaya lang, Discretionary. Mm. yes, may prosecutorial discretion or according to prosecutorial strategy, they go only after the parang pinakataas. Meron din kasing guidelines na gravity and then ano ba to? Kumbaga mabigat dapat yung kaso. Kaya kunyari kung hahabulin mo yung kaso ng yes, guilty of crimes against humanity, pero hindi siya yung pinaka-responsable. The prosecutor would likely say, wag yan kasi hindi siya ganun ka-consequential. Total, Mm. meron namang domestic system. That's the value of complementarity. Ipapaubayan niya yung iba para siya makapag-focus dun sa, yun nga, malalaking isda. So dito sa 8, hahanapin niya yung malalaking isda pa or relatively mas malalaking isda kaysa sa dun sa iba. Or
ito yung appreciation kasi hindi ako familiar dun sa iba, sa totoo lang. Hindi Mm. ako familiar dun sa extent of their participation. Kay La Peña, familiar ako na Davao Boy, etc. Pero kumbaga, duda ko itong ICC, ang dami nilang nakuhang impormasyon na cross-reference nila at kumbaga napipin down nila kung ano yung mga actual na ginawa at alleged na ginawa ng mga taong ito. Kasi Davao Boys ito eh. Mm. I would likely say, mas malaki din yung factor na DDS pa lang, nakaupo na sila. Kaya kung napansin natin, yung description sa kanila, hindi lang yung, yung tungkol sa 2016 onwards, yung Yung last position. known position nila, oo, yung Oo, before that. pati yung before, yung Mm. parang kunyari si Aguirre na abogado siya ni Duterte, pati nung mga dating nakaakusahan na DDS, Davao Death Squad, tapos hanggang maging SOJ siya. So yung Mm. ganong, kumbaga, paglatag, importante na, ibig sabihin nun, may background yun.